Muling nag-trending sa mga social media platforms ngayong unang weekend ng Pebrero ang mga dating videos ng SB19 na nakunan habang sila ay special guests sa Asia Artist Awards 2025 noong Disyembre 7 sa Kaohsiung, Taiwan. Ang mitya ng muling pagpatok ng nasabing mga videos, isang formal launching lang naman ng P-Pop Kings bilang mga bagong endorsers ng isang tatak ng hotdog. Hindi maiwasan ng mga 18 na maghalukay, hindi ng baho ng iba, kundi ng mga performances na nagpapakita ng kapantay na energy at stamina ng kanilang hinahangaan. Ox rin sa kanila na ang mga videos mula pa noong Disyembre ay muling lumalaganap sapagkat napapansin rin ng ordinaryong mamamayan na magkapantay ang ibinibigay na lakas ng SB19, mapa big time concert man yan o yung simpleng endorsement na po pwedeng makahikayat sa publiko na tangkilikin ito. Hirit tuloy ng ilang fans, mukhang kailangan nilang magpalit ng tinatangkilik na brand ng hotdog sapagkat nandoon ang SB19. At ang motto na gustong iparating ng nasabing hotdog brand, pagmamayari ng CDO Food Sphere Incorporated na itinatag noong dekada 70 ni Corazon Dairoong, ang bagong product endorsement na ito na nakuha ng SB19. Bukod sa hotdog at cheese dog ay kapatid na produkto ng nasabing hotdog brand ang Delatang Carne Norte, bukod pa ang Young Pork Tocino, Crispy Ulam Burger at ang sikat na San Marino Corn Tuna. Para sa mga 18, ikinatutuwa nila ang bagong ninang o endorser na ito para sa kanilang iniidolo dahil hangad rin nila na bukod sa pag-endorse ng cheese dog at hotdog ay makasama rin ang kumpanyang nagmamay-ari niyan sa mga paglalakbay na gagawin ng SB19, mapa dito man sa Pilipinas o abroad. Yan ang totoong balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig, nananatili kaming walang takot o walang pinapaboran. Ito ang Sanbat sa Patrol number 2, Stephen Saraspe Perez, nag-uulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.